Sa ating pag-aaral po ng Gospel of John chapter 6, we have come to learn that this very chapter, mga kapatid, ay patungkol sa himala na ginawa po ng ating Panginoon by feeding 5,000 men, not including women, not including children. At dahil po dito, siya po ay hinabol ng mga tao na nakakita po ng mga himala na ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kaya lang ang problema, sila po ay humahabol kay Kristo, hindi dahil meron po silang pangangailangan pagdating sa espiritual, kagaya po ng kapatawaran ng kasalanan, kagaya po ng tunay na pagsisisi, at sila po ay lumalapit kay Kristo. Kundi sila po ay humahabol kay Kristo dahil nabubusog ang kanilang mga tiyan. Kung saan nakita ho natin that ang motibo po ng bawat tao ay ini-investigate po at sinusuri maigi ng ating Panginoon. Na sa madaling salita, hindi porket ang tao po ay nagsisimba, o sila po ay nananalangin, o sila po ay nagko-confess na kilala po nila ang Panginoon, tama na nga po ang kanilang mga motibo. Kagaya po na napag-aralan po natin, may mga tao na dumalapit lamang kay Kristo dahil sila po ay nadatnan ng sakit karamdaman. Ang iba naman ay dahil nawala po sila ng trabaho. At para naman po sa iba, may mga trahedya na dumating sa kanilang sambahayan. Pero yung tunay na pagsisisi, hindi po nila hinahanap. Ang kaligtasan ay hindi po nila hinahanap. Kumbaga, si Kristo po ay naging genie lamang na nilalapitan ng mga tao. And after how many rubs of the Bible, sinasagot po niya ang kanilang mga pananalangin o panalangin. Pero dito, nakita ho natin that ang motibo at sentro ng pag-iisip ng mga tao ay sa kanilang mga gawa pa rin nakatutok. Nang ibig sabihin, they are not asking for forgiveness of sins. They are not seeking for their repentance. But rather, they are seeking sa mga bagay po na magbibigay po ng benefits sa kanilang political agenda. Pero sinabi mismo na ating Panginoon sa talatang 29, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo nyo o isinugo niya. Nang ibig sabihin, sa pananaw po ng mga Hudyo, how does a person become right with God? How does a person enter into God's kingdom? Para sa kanila, we must obey the law, pero ang performance, ang kalakasan ay hindi magmumula sa Diyos, kundi sa kanilang mga sarili. Yan ang naging pananaw po ng mga Pariseo. As long as I study the Scriptures, as long as I teach the Scriptures, pero hindi ko na kailangan ipamuhay ang salita ng Diyos. Sapat na yon para maituring ako matuwid ni Yahweh. Pero ipinapakita po ni Kristo sa atin that it is not by your works that will confirm you as righteous before God. It is not by your works kung paano ka papasok sa kanyang kaharian. Kundi may ginawa na ang Diyos at yung gawa na yan ay si Kristo. At ang hinihingi po niya na gawa ho sa atin ay hindi po yung ating sariling kalakasan o sariling kakayahan, kundi manampalataya sa Kanya. And the answer might be, or the question rather might be, bakit kailangan po natin manampalataya kay Kristo? Dahil unang-una, wala ho tayong kakayahan na tuparin ang utos ng Diyos to its perfection. Si Kristo mismo ang tumupad po niyan. Kaya ang hinihiling lang po sa atin ng Panginoon ay sumunod po sa Kanya through means of two things. Magsisi na tayo po ay nagkasala sa Diyos. And secondly, sumampalataya ka kay Jesus na siyang tutupad ng lahat ng hindi po natin kayang tuparin. And because of this, you would expect that the people would say, alam mo, tama ka Jesus. I'm going to trust in you. I'm going to repent of my sins and place my whole confidence in who you are and your work. Pero tingnan niyo po yung kabulagan ng mga taong ito. Verse 30. Nagtanong ang mga tao, anong himala po ang maipapakita nyo para manampalataya kami sa inyo? In English, what sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Ito po ay nagpapakita ho sa atin kung gaano kabulag ang tao. These are the same people that were chasing and running after Jesus pagkatapos po niya magpakita ng himala by feeding 5,000 men.
And yet, ang response po nila, show me more signs. What will you do? Magpakita ka pa ng mga ilang senyales, mga ilang himala upang kami ay manampalataya sa iyo. And the question might be, bakit ganito ang kanilang sagot? Bakit ganito ang kanilang response? Is because sa pananaw ng mga Hudyo, lalo na in the Old Testament, they understand that kapag may dumating na Mesiyas, who would be like a prophet like Moses, gagawa at gagawa po siya ng maraming himala. And yet, ang expectation po nila is this: if you are truly the prophet of God, kung ikaw talaga ay isinugo ni Yahweh, then show that you are greater than Moses. Grant me more signs. Magpakita ka ng maraming himala. But we have come to learn, mga kapatid, in John chapter 4, kung ati po saglit babasahin, na yung mga taong humihiling po ng mga ilang senyales at himala, pagkatapos po maipakita ni Kristo, is not in good faith. Let's go to John chapter 4, talatang 47. John chapter 4, beginning at verse 47. Look what it says here. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito, nakiusap siya kay Jesus na pumunta sa Capernaum at pagalingin ang anak niya ang nag-aagaw buhay. Verse 48, sinabi ni Jesus sa kanya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin. Unless you people see signs and wonders, Jesus told them, you will never believe. Now, in one sense, masama po ba na humiling po ng himala o sinyalis sa Diyos? Depende. In the Old Testament, madalas po humihingi ang mga Israelita ng signs and wonders. Kagaya po ni Joshua. Kagaya po ni Haring Hezekiah. Nung si Hezekiah ay nagkasakit, in order for him to understand talaga na siya ay papapagalingin ng Panginoon, he asked for a sign. Ngayon, yung sign ay hindi po masama in its nature. Pero nagiging masama lamang ang paghingi po ng sign or wonders kung gagawin po natin ito by means of unbelief. At yan ang itinutukoy po ng ating Panginoon Jesucristo. Marami na po siya ipinakita ng mga himala, and yet, sabi po niya, at the very root of their heart and nature, hindi kayo maniniwala sa akin hanggat hindi kayo nakakita ng mga himala. Pero mas malala yung mga tao in John 6. Dahil nakita po nila first hand kung paano pinakain ng ating Panginoon ang 5,000 people, and after that, humihiling pa rin po sila ng himala. Ganyan, we could say, kagrabe ang pagiging depraved ng mga tao. When we talk about depravity, mga kapatid, yung salitang depravity simply means corruption, defilement, to be impure, to be corrupt. Ngayon, kung tatanungin po natin, gaano po ba ka-depraved ang tao? Gaano po ba kalala ang ating depravity? Itinuturo sa atin ng Biblia, mula po sa ulo hanggang sa paa, tayo po ay napakasama. We are totally depraved. We are completely dead and alienated from the life of God. Kaya kapag tuwing sinasabi ng mga tao na ako ay mabuting tao, what do you mean by that? Mabuti kung ikukumpara po natin sa ating kapwa, o mabuti sa pamantayan ng Diyos? Kasi yung kabutihan na binabanggit po ng Biblia ay hindi yung mas mabuti ako kesa sa aking tito, kuya, kapatid, kaibigan. Hindi yun ang pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos is, mabuti po ba tayo sa kanyang banal na presensya? And the answer, of course, is, not one of us is righteous. And yet, kitang-kita ho natin, mga kapatid, kung gaano kabulag ang mga taong ito. Nagpakita na ho siya ng himala, and yet, hindi pa ho sila makontento. Show us more. Reveal more things. In other words, ang dating is, hindi kami mananampalataya sa inyo, hindi kami magsisisi, hindi kami lalapit sa inyo, hindi kami maglilingkod sa iyo, hanggat hindi mo ibinibigay ang aking kagustuhan.
Mga kapatid, sa Biblia, hindi ang Diyos ang susunod ho sa atin. Tayo ang susunod sa Diyos. At madalas na nakikita po natin sa Biblia na ang ating Panginoon mahaba ang kanyang pasensya sa atin. Sa araw-araw na tayo po ay nagkakasala, God is validated and justified to punish us if He wanted to. Pero hindi niya ginagawa dahil merong hong namamagitan para sa kanyang simbahan. And that is Christ. So the fact that nagawa po ng mga taong ito na sabihin sa ating Panginoon, magpakita ka pa na maraming himala. It goes to show kung gaano po sila kabulag. And it goes to show kung gaano kalala ang kanilang likas sa pagiging makasalanan. Moreover, another reason why tinatanong po nila, could you show us more signs, is because nais po nila ikumpara si Kristo kay Moises. Basahin po natin dito in verse 31. Verse 31. Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila. Sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Now notice those words. Sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Now, this goes to show us kung gaano ka-misinformed ang mga Hudyong ito. Unang-una, they mention, tignan mo yung ginawa ni Moises. Doon pa lang nagkamali na sila eh. Dahil the fact na binanggit po nila ayon sa kasulatan, which means according to the scriptures, Moses, according to them, ang nagpadala ng tinapay mula sa langit. And yet, they are exegetically wrong. Bakit po? Dahil most likely, yung referensya na tinutukoy po nila dito is Exodus chapter 16. Kung atin po saglit babasahin ang Exodus chapter 16, tignan po natin kung tama ang pagbigkas po nila tungkol kay Moises na siya nga ang nagpadala. Exodus chapter 16, at simulan po natin dito in verse 4. Exodus 16, verse 4. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, makinig ka, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. Bawat araw, mangunguha ang mga Israelita ng pagkain nila para sa araw na iyon. Sa gaytong paraan, masusubok ko kung susundin nila ang mga utos ko. Sabihin mo sa kanila na doblehin nila ang kukunin nilang pagkain tuwing ika-6 na araw ng bawat linggo. Ngayon kung ibababa po natin ang basa in verse 15, sabi po ng Biblia, verse 15, hindi nila alam kung ano ito, kaya nagtanungan sila, ano kaya iyan? Sinabi ni Moises sa kanila, iyan ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo para kainin. So ikumpara po natin yung sinabi ng mga Hudyo kanina. The Jews went on to say, according to the scriptures, it was Moses who gave the bread. But according to Exodus 16, hindi si Moises ang nagbigay ng tinapay. Sino? Ang Diyos. So doon pa lang nagkamali na ho sila. Dahil sa kanilang pagiging, we could say, so zealous para kay Moises, inaagaw po nila yung nararapat na ibigay na credit sa Diyos at ibinigay kay Moises. Si Moises ang nagpalaya sa amin. Si Moises ang nagpakain sa amin. Si Moises ang nagbigay ng proteksyon. And yet hindi nila nakita, it was God that delivered you out of Egypt. It was God that fed you in the wilderness. It was God that protected you for all those years. Ganyan kalala ang kondisyon ng tao. Instead of ibigay po natin ang kapurihan sa Diyos, ibinibigay po natin kanino? Sa tao. Dahil sa iyo nabubuhay ako. Dahil sa Kanya masagaan ang aking buhay. Dahil dito, dahil diyan. Pero hindi ho natin sinasabi, dahil sa Diyos. At pwede mangyari po yan sa loob ng iglesia.
Dahil sa mga ngaral na yan, dahil sa pastor na yan, dahil sa kapatiran na yan, naging ganito ang iglesia. Hindi ho. Ang sabi ng Biblia, si Kristo ang ulo ng iglesia. Siya ang nagtayo, siya ang nagpoprotekta, siya ang nagpapatubo ng iglesyang ito. Mawala man ang lahat ng mga ngaral sa buong mundo na tunay na nangangaral ng katotohanan, ang iglesia ay mananatiling matibay. Bakit? Dahil hindi nakadepende ang Diyos sa atin, kundi ang iglesia ang nakadepende sa Diyos. So here we see, mga kapatid, it was not Moses, it was God. Now another question you want to ask is, bakit kailangan kuhanin po nila ang mga tinapay na ito from heaven on a very certain day sa araw-araw? Is because kung hindi po nila gagawin, look at what it says here in verse 20. Ibaba po natin ang basa in verse 20 hanggang 21. Exodus 16 verses 20 to 21. Sabi po ng Biblia, pero ang iba sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Nagtira sila para susunod na araw o para sa susunod na araw. Pero inuud ito at bumaho. Kaya naggalit si Moises sa kanila. Tuwing umaga, nangunguha ang bawat isa ayon sa kanyang kailangan. At kapag uminit na, natutunaw ang pagkaing hindi nila nakukuha. So kaya pala kailangan kuhanin ang mga tinapay po nito sa araw-araw dahil there is a set point kapag ito'y naarawan or there is a set day kapag hindi po ito kinuha, babaho siya at tutunaw. Kaya palagi ho sila nagre-reklamo sa Diyos, give me more, give me more, give me more. Hindi sila nakokontento. And this raises another question. Kung ang Diyos ay nagpo-provide, bakit siya nagbibigay sa panahon ng mga Israelita ng isang pagkain na napapanis? Because that is not the final bread na nais ibigay ng Diyos. It pointed to something. Yung bread na kinakain ninyo, uururin po yan. Mabubulok yan. Matutunaw yan. But there is a coming bread na kailanmay hindi masisira. Kaya napag-aralan po natin noong nakaraan po na linggo, in John 6 verse 27, bakit inyo hinahabol ang pagkain nasisira? Habulin mo ang pagkain na kailanmay hindi masisira. At ang tinutukoy po ni Jesus ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Ganyan ang tao. Hindi nagsasawa sa mga bagay dito sa mundo na pinapalitan lamang taon-taon. Kagaya na nabanggit po natin, kapag may iPhone 15, kukuha tayo. 3 years later, iPhone 16, kukuha ulit tayo. 3 years later, iPhone 17. And yet, hindi tayo nagsasawa. Some would say, well, because it has better features. Well, does it do texting? Your last phone, does it do texting? Yes. Does it give you phone calls? Yes. Ano pa hinihingi mo? Pero masama po ba bumili? Hindi, not necessarily. But it does show what the Bible is saying is true. There is nothing new under the sun. Hindi nakokontento ang tao. Pero the fact na sinabi ni Kristo that if you go after me, magkakaroon ka ng contentment. Yan ang kailangan ng tao. Kaibigan, bisita, wala ka bang contentment sa buhay? Subukan mo si Kristo at makikita mo mawala na ang lahat ng bagay. Wag lang siya. Magkakaroon ka ng kapahingaan at kapayapaan sa iyong kaluluwa. Pero, subukan mo kunin ang lahat dito sa mundo pero nawala si Kristo. Ikaw ang pinakamalungkot na tao sa buong daigdig. Dahil marami na po tayo makakilala ng mga celebrities, mga milyonaryo na nahuhulog po sa depression. Bakit po? Because money and wealth is never the key to happiness. It's Christ. It is the Lord Jesus. So dahil po dito, kung babalikan po natin ang John 6, tignan niyo sinabi po ng ating Panginoon in verse 32. John 6, verse 32. Jesus is now going to correct their theology. Excuse me. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo.
Hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay na mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Now, yung salitang true bread of heaven, tunay na tinapay, is worth our investigation. Dahil, in the Gospel of John, madalas na binabanggit po ni Kristo yung salitang true. I am the true or good shepherd. I am the true bread. I am the true vine. Now, tuwing pinag-aaralan po natin ang Gospel of John, and there is that prefix modified word na true, that simply means meron po siyang ikinukumpara sa lumang tipan that is not sufficient kung ikukumpara sa Kanya. Well, ano po ba yung nakita natin kanina in Exodus 16? Well, yung tinapay ay hindi nagbibigay po ng contentment sa mga tao. Ang tinapay, after a few hours or after a day, natutunaw, nabubulok. Pero why does Jesus say, ito ang tunay na tinapay? What He's saying is this, yung ibibigay ng Ama, kailanmay ay hindi masisira, hindi mapapanis, at hindi ka magsasawa. So ngayon, inelaborate pa hulado na ating Panginoon what He means by that. Verse 33, sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi Siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay sa mga tao sa mundo ng buhay na walang hanggan. Or in this translation, mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo. Now, what makes the true bread, Jesus, better, greater than the bread na ipinadala ng Diyos in Exodus? Well, let's break it down. Unang-una, yung tinapay from Exodus, nasisira. Yung tinapay from Exodus, natutunaw. At yung tinapay from Exodus, para lamang sa mga Hudyo. Wala tayong nabalitaan po dito, ipinakain po ng Diyos ang mga Hentil with heaven's bread. So limitado pagdating po sa scope ng mga tao, limitado din po when it comes to longevity. Kitang-kita ho natin, para lamang po sa Hudyo, ito'y nabubulok, ito'y natutunaw. Pero what makes Jesus different? Bakit niya tinawag ang kanyang sariling tunay na tinapay? Here's the reason. Nung sinabi po niya dito, na yung tunay na tinapay ay buwaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo, dito ho natin nakikita that the extent ng pagbibigay tinapay ng Diyos Ama para sa mga tao ay hindi limitado lamang sa mga Hudyo, kundi both Jews and Gentiles. Catch that, mga kapatid. So why is Jesus greater than the bread of Exodus 16? Because yung scope na ibinigay ng Diyos lamang sa mga tao was limited only to the Jews. Pero pagdating kay Kristo, binanggit po niya, ang tinapay na ibinigay ng Ama ay para sa mundo. Pastor, paano ko malalaman na talagang totoo yan? Unang-una, ikaw ay isang katibayan. Dahil ikaw ay hentil na binago ng Diyos. Nang ibig sabihin, nakatikim ka na ng tinapay mula sa langit. Hindi pisikal na tinapay ho ito, kundi it is Christ, God in the flesh. Hindi literal na tinapay ho ito, kundi ang kanyang sarili. And that was given and distributed to the people of God. Kaya tuwing binabanggit po ni Kristo na siya ang tunay na tinapay, it is to be understood in light of Exodus 16. Pero moreover, when we look at verse 35, sabi po dito, or verse 34 rather, sinabi ng mga tao, palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyong tinapay. Sir, they said, always give us this bread. Now, kung hindi po tayo nag-iingat sa ating pag-aaral of the Gospel of John, we're gonna miss something here. Meron po itong kahawig na eksena
in the previous chapters. Natatandaan niyo po ba yung babaeng Samaritana? Let's do a comparison. Nung kinausap po ni Kristo yung babaeng Samaritana, sabi niya, kung kilala mo lamang kung sino ang kausap mo, you would ask Him to give you the living waters. Ngayon, in John 6, hindi mo alam kung sino ang tunay na tinapay. In John 4, ang sabi po ng babae, mas higit ka ba kesa sa aming ninuno na si Jacob? Ano sabi po ng mga Israelita dito in John 6? Are you greater than Moses who fed the people of God in the wilderness? Then in John 4, nung sinabi ni Kristo, I will give you a living water at kailanmay hindi ka na mauuhaw. At ano po ang sabi ng babae? Lord, give me this water. Anong sabi dito? Sir, Lord, give me this bread. Now, bakit po magkahawig yung dalawa? The way that John structured this book is to show you two different types of people. May isang hentil na sa pananaw ng mga Hudyo, hindi karapat-dapat na makatanggap ng kaligtasan. Pero nung hinanap niya ang kalooban ng Diyos by God's grace, nagkaroon siya ng kaligtasan. And here you have the Jews na pinagmamalaki po nila, we are the covenant people. We are of Abraham's seed. They asked, pero ano po ang naging katapusan ng kanilang journey? Hindi sila nagpatuloy kay Kristo. One was Jesus, the living water. The other is Jesus, the true bread of heaven. Nang ibig sabihin, nagugutom ka ba sa espiritual? Si Kristo ang kasagutan. Nauuhaw ka ba sa espiritual? Si Kristo ang kasagutan. Kaya madalas siya binabanggit sa Biblia, I am. Dahil lahat ng pangangailangan mo ay nasa Kanya. Kailangan mo ng kagalingan? He is the doctor, the great physician. Kailangan mo ng pagpapala? He is the source of everything that is good. Kailangan mo ng kaligtasan? He is Savior. Kailangan mo ng proteksyon? He is yung tagapagtanggol ng kanyang simbahan. God is everything that we need. Pero hindi pa rin sapat para sa mga Hudyo na lumapit sa Kanya. Dahil para sa kanila, hindi sapat si Jesus. Dumarating po ba sa atin mga kapatid na si Kristo po ay hindi nagiging sapat? Dumarating po ba sa atin na tayo po ay nagsasawa kay Kristo? Ako, aaminin ko, bilang isang makasalanan, dumarating po sa akin ang kahinaan that there are times sa aking laman na dumarating po yung mga ganong klaseng kaisipan. Bakit? Dahil habang tayo ay nasa laman, makikipagdigmaan po tayo sa ating makasalanan na nature. Kaya kailangan po natin sa araw-araw ang biyaya ng Diyos dahil madali po tayo magsawa sa Diyos. At kung sasabihin natin, ako kahit kailan, pastor, hindi ako nagsawa sa Diyos, sinungaling ka. Dahil isa lang ang hindi nagsawa sa Diyos, si Kristo yun. Kapag sinabi natin, hindi ako nagsasawa, it means, hinahanap mo palagi ang kalooban ng Diyos, sinusunod mo palagi ang kalooban ng Diyos, at ikaw ay lagi nagagalak sa anumang klaseng sitwasyon. Kasi hindi ka nagsasawa eh. Si Kristo lang ang tumupad po nun. Ngayon, dahil sinabi po ng mga tao, Lord, bigyan niyo po kami ng tinapay, you would think this is positive. Hindi ho. We have to remember, yung kanilang paghingi ng tinapay ay nasa konteksto ng, show me a sign. And yet Jesus says in verse 35, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino man lumalapit at sumasampalataya sa akin, ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Now, in our Tagalog translation, even in the English translation, it doesn't portray what the original says with regard to its force.
That is to simply mean that kung isasalin po natin literally yung sinabi ni Kristo dito, what He's saying is, He who believes on me will never, ever, ever thirst. He that accepts me will never, ever, never hunger again. Kasi double negatives ang ginamit po dito. Ngayon, ang tanong, Pastor, sumampalataya naman po ako kay Kristo, pero bakit dumarating po sa akin that minsan kinatatamaran ko kausapin ng Panginoon? Minsan nagsasawa din ako sa pananalangin. Why does that happen? I know I've placed my trust in Christ. I know I've placed my faith in Christ. I know I've repented, pero why does that still come in my life? Dahil sa pag-aaral po ng Biblia, mga kapatid, meron po tinatawag sa pag-aaral ng eschatology, the already and not yet. The already means nakatanggap po tayo ng kaligtasan, pero hindi pa po tayo nililigtas po ng Diyos in all of its fullness sa presensya ng kasalanan. Kaya makakaramdam po talaga tayo minsan na parang nanlalamig ako Parang hindi na ako interesado. Parang hindi ko maintindihan bakit ganito nararamdaman ko. And there's several factors bakit nangyayari yun. Kung ikaw ay nagpapabaya sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, mangyayari yun. Kung hindi ka araw-araw nananalangin at humihingi po ng tulong sa Diyos, Lord, protect me from the evil one. Protect me from my sinful nature. Mangyayari yun. Or maari, may dumating na isang matinding bagyo sa buhay mo at hindi ka nagbantay, so ngayon pinagsisisihan mo ang Diyos. If you are really there for me, you wouldn't allow this to happen. Hindi ho, mga kapatid. God decrees certain events in our lives to test you so that you would repent and come to Christ. Yan yung already. We've received salvation pero hindi pa ho tayo inililigtas in all of its fullness sa presensya ng kasalanan. So ano po tawag doon? Not yet. At ano po yung not yet? When we get to heaven, o kapag dumating na ang ating Panginoon Hesukristo, doon lang po natin mararanasan na hindi na tayo magsasawa kahit kailan. And where do we see that in the Bible? Revelation chapter 7. Basahin po natin. Revelation chapter 7. And let's begin here in verse 14. Excuse me. Revelation chapter 7. Beginning at verses 14 to 16. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Revelation 7 verses 14 to 16. Sabi po ng Biblia, sumagot ako, hindi ko po alam. Kayo po ang nakakaalam. At sinabi niyo sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamagitan ng dugo ng tupa. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli at hindi pa rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinag ng araw sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay at papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. So ang tanong, Brother Josh, kailan ko mararanasan yung tinutukoy po ni Kristo dito na kahit kailan hindi na ako magugutom spiritually, hindi na ako mauuhaw spiritually? At the second coming of Christ. Pag tayo ay nasa presensya na ng Panginoon, ano po pakiramdam po nun kung tayo na po ay nasa presensya ng Diyos? Lahat mga kapatid na pinapahalagaan po natin dito sa mundo noon ay hindi mo nahahanapin kapag ikaw ay nasa presensya niya. Ang inaabangan po ng mga tao ngayon ay minsan birthday, retirement, minsan yung sinaselebrate po natin na Christmas. We prepare for that. Pero once we get into the presence of Almighty God, hindi mo nahahanapin yan. Bakit po? Because in His presence, naroon ang kabuuan ng kagalakan.
Kagaya po ng isang importanteng katanungan, what is the happiest thing that you have ever experienced in life? Para sa iba, well, when I received my daughter. When my baby boy was born. Para sa iba, when I paid off the car, finally. Para sa iba, retirement. Para sa iba, when I paid off the house. And none of those things, mga kapatid, will be compared when we are in the presence of Christ. Because sa presensya ni Kristo, there is no more death. There is no more sin. Wala na tutukso sa atin. Wala na yung masamang pag-iisip. Wala na yung kahirapan sa laman. Because everything that we need ay nandun na at si Kristo po ang ating kailangan. Pero para ho sa iba, ano yung sinisikap po ninyo na puntahan balang araw? Basta ako, Pastor, Caribbean. Para sa iba, Philippines, Cebu, Boracay. Para sa iba, Hawaii. Wala naman masama, mga kapatid, kung pupuntahan yun na may maayos na motibo. Pero the number one thing you should be striving for is to be in the presence of Christ in heaven. Yun ang dalangin ni Pablo eh. To be absent from the body is to be present with the Lord. Ang nais ko ay makasama na si Kristo. Hindi po tayo kagaya ng asawa ni Lot. Nung sinasabi ng mga anghel, huwag kang lilingon, huwag kang babalik sa Sodom at Gomorrah, pero hindi niya mabitawan ang kamunduhan. So ano ho nangyari sa kanya? Napahamak ang kanyang buhay. Ganyan din ang maging kahihinatnan ng mga tao na hindi pa kayang bitawan ang mundo. Tandang-tanda po namin, may isang babae po na aming kinakausap, na bahagian na po namin siya ng salita ng Diyos. So akala po namin na sa kanyang pakikinig, sa kanyang pagpe-pay attention sa aming sinasabi, siguro pwede na itong imbitahin upang paglingkuran si Kristo. Pero nung lalapitan na namin siya, pwede pa tayong mag-usap? Naging defensive agad. Tungkol saan? Tungkol sa salita ng Diyos. Hindi, pwede na yan. Nangaral ka na sa amin eh. Pwede na yan. Ganyan ang tao po ngayon. Ang kanilang paraan ng paglilingkod is this. Makikinig ako, attend ako, pero commitment, wag mo kakusapin. So ano po tawag doon? It goes on to show, mga kapatid, hindi sila nauuhaw para kay Kristo. Hindi sila nagugutom para kay Kristo. Ang gusto lang nila is yung kanilang paraan ng paglilingkod. And let me tell you, kapag yung sariling paraan po natin ng paglilingkod ang iniral natin, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Kagaya po nito. Let's say for example, hindi po kami magkakilala ni Brother Joel. Binuksan po niya ang pinto. Sino ka? Si Joshua. Titira na ako dito habang buhay. Bakit? Dahil mabuting tao ako. Wala naman kami relasyon eh. Pero ang ginigit ko sa kanya, hindi na importante yung basta importante, gumagawa ako ng kabutihan. Sino matinong tao, papapasukin mo yung ganyang klaseng tao sa loob ng iyong tahanan? Walang matino na gagawa ng ganon. Mas lalo na ang Diyos. Bakit kita papapasukin sa aking kaharian napakinggan mong ebanghelyo, hindi mo naman tinanggap. Uma-attend ka nga, pero hindi mo naman tinatanggap si Kristo. Ayaw mo mag-commit kay Kristo. Ayaw mo maglingkod kay Kristo. Tapos expectation mo, papasok ka sa kaharian, malabo. Ganyan yung mga Hudyo sa John 6. Bigyan nyo kami ng tinapay, pero hindi namin ibibigay ang aming buhay sa iyo. Bigyan nyo kami ng pagkain, pero susunod kami kapag ready na kami. Mga kapatid, kung ganyan ang ating response kay Kristo, wala pa rin tayo natututunan sa Kanya. At yan ang nakakalungkot. Meron po ba bagay dito sa mundo na hindi pa natin kayang bitawan? Meron po ba distraction na mas importante kesa kay Jesus? Kaya ho dumarating ang taglamig sa ating spiritual is because
kapag hindi natin iniingatan ang salita ng Diyos sa ating puso, manlalamig tayo. Pero ano po ang itsura kapag lagi ka nakikipag-ugnayan sa Diyos? At kapag sinabi natin nakikipag-ugnayan, we're not talking about 2 hours, 3 hours. Hindi yung oras ang pinag-uusapan dito, but quality time. If 15 minutes is all you have, give that 15 minutes. And how does that look like if your time with Christ is quality? Magkakaroon ka ng desire to know more and more about Christ. At kung ikaw ay naghahanap ng simbahan, hindi ka makukontento lamang sa 10-minute na sermon, kundi hahanapin mo kung saan mabubusog ang kaluluwa mo at hahanapin mo kung saan maliliwanagan ka sa salita ng Diyos. Ganyan ang mga tao ngayon. Hindi na importante sa kanila na wala sila matutunan sa Biblia, hindi sila lumalago, basta importante, basta umaten na ako. Ano po natutunan nyo? Wala. Hindi, ano natutunan mo? Wala. Marami lang tao sa church. Walang mangyayari sa atin. At kahit 10 lang ang dumadalo sa church, pero yan ay isang tunay na iglesia, at tinanong yung tao, ano yung natutunan mo? Kung sino si Kristo. Siya ang aking Panginoon. Siya ang aking Diyos. Siya ang aking tagapagligtas. At siya ang bumubusog ng aking kaluluwa. Yan ang tinutukoy po ni Kristo dito. Ako ang tunay na tinapay. Kapag meron kang relasyon sa akin, kahit kailan, hindi kita gugutumin sa spiritual. Dahil siya ang mabuting pastol. I want you to think about this. Siya ang tubig na nagbibigay buhay. Siya ang tunay na tinapay. Siya rin ang mabuting pastol. Saan ka pa, mga kapatid? Lahat ng ating pangangailangan nasa Kanya. And yet, the sad part is, para sa mga iba, hindi sapat si Kristo. Right before I come to a close, I want to show you something from the Old Testament. That ngayon ko lang po natutunan, mga kapatid, in my study of John 6. And I did not know that when Jesus says, He is the bread of God who gives life, meron pala itong kinalaman sa Kawikaan, Kapitong 9. Let's turn with me in Proverbs, chapter 9. The book of Proverbs, chapter 9. And let us begin verse 4. In verse 4. Proverbs chapter 9, beginning at verse 4 and 5. Now, in your translation, it might be a little different, pero I'll still read it regardless. Sabi po dito in Proverbs 9 verse 4 and 5, kayong mga kulang sa karunungan at pangunawa, inaayayahan kayo sa isang malaking handaan. Hali kayo, kumain at uminom ng aking inihanda. In English, let all who are simple come to my house. To those who have no sense, she says, come, eat my food and drink the wine I have mixed. Excuse me. Now, in the NIV, it says, come eat my food. In our ASND, kumain kayo. Yun ang nakalagay. Pero sa ibang salin ng Tagalog, kayo'y magsiparito, magsikain kayo ng aking tinapay. The Hebrew text, lachem, literally means bread. In other words, ang konteksto po ng Kawikaan ay ito. Kung ang karunungan po ng Diyos ay magkakatawan tao, at ibibigay po ito sa mga taong nagugutom, ano po magiging itsura? Tinapay na kakainin. Si Kristo bilang karunungan ng Diyos ay nagkatawang tao at siya ang tunay na tinapay. Ang sino man lalapit sa Kanya ay kailanmay hindi magugutom, hindi mauuhaw. In other words, what is God's wisdom for a people that is hungry spiritually? Jesus, the bread of life. Anong kinakain po natin ngayon, mga kapatid, sa araw-araw? Ang tinapay ng salita ng Diyos.
o ang tinapay ng mundo? Kapag kinain mo ang tinapay ng mundo, magsasawa ka, mabibigo ka, hindi ka mabubusog. Pero subukan mo na lumapit kay Kristo. Hindi ka lamang mabubusog. Hindi ka lamang masasarapan. Hindi ka rin magsasawa. Because Jesus is the bread of life. This is the first I am statement in the Gospel of John. And after this, makikita po natin, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. 7 I ams. And in John's theology, the number 7 means perfection. This afternoon, nais ko po, anyayahan po ang mga tao na nandito nitong hapon. If you are seeking something in this world for the satisfaction of your soul, hindi mo makikita. Pero kung lalapit ka kay Kristo, ang sabi ng Biblia, come unto me, all you that are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Hindi kapahingaan sa pisikal ang tinutukoy ho dito. Kapahingaan mula sa kasalanan. Pagod na pagod ka na ba sa kasalanan? Lumapit ka kay Kristo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi para mahulog ka sa impyerno, kundi ang sino man magsisisi at lalapit sa Kanya ay patatawarin ng Diyos at bibigyan ng buhay na walang hanggan. There is hope to those who will come to Christ. Dahil siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. As we pray.